Gaano mo na bang kabisado ang lugar na iyong tinitirhan? Alam mo ba ang lahat ng kwento at kasaysayan nito? Alam mo ba ang pinakamaitim na itinatagong lihim ng kasalukuyan mong tinitirhan? Papaano kaya kung malaman mo isang araw na ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa lugar na iyong pinananatilihan ay hindi pala ang tunay nitong kulay? Ang kwentong mapakikinggan natin sa araw na ito ay padalang kwento ng ating tagapakinig na tawagin na lang natin sa pangalang Jacinto. Naganap ito taong 1977 sa isang lugar sa Kabisayaan. Pakikinggan natin ang istoryang ito sa punto de vista ni Ginoong Jacinto. Kaya naman mga kabantay, samahan niyo ako na tapusin ang istoryang ito. Ako po si Jacinto Reyes at kung may magtatanong po sa akin ngayon kung naniniwala ba ako sa mga bagay na hindi nakikita ng mga ordinaryong mata, ang sagot ko po ay oo. Pero hindi itong pareho kung tatanungin ako ilang dekada na ang nakakaraan. Hindi dahil sa sinabi ng iba na may mga aswang, maligno at impakto, naniniwala ako. Hindi dahil sa nabasa ko ito sa libro, mga comics at ano pang mga lathalang babasahin. Hindi ako maniniwala. Pero may malalim na dahilan kung bakit sa pagkakataong ito, sa panahong ito ay naniniwala ako dahil ako mismo naranasan ko ito. Karanasang hanggang ngayon, kahit matagal na ang nakalipas, kahit matanda na po ako at puti na ang aking buhok at ubani na, hindi ko pa rin makalimutan ang mga pangyayari sa amin ng asawa ko noong 1977 sa probinsya po ni Lorena sa Visayas. Marso ng taong nabanggit, natanggal po ako sa trabaho nito. Hindi kong inaasahan iyon. Lalong-lalo na, ito lamang po ang inaasahan namin sa pangkabuhayan. 8 taon na kasi akong nagtatrabaho sa pabrika ng damit sa Maynila. Mula nang ako'y 22 taong gulang pa lamang po at bagong dating lamang po ako sa lungsod. Oo, masipag po ako. Ika nga kayod kalabaw. Ibig kong magpakitang gilas para naman makilala po ako ng mga superior ko. Dahil nga po sa gusto kong manatili sa trabahong iyon. Yun lamang po kasi ang alam kong gawin Ayoko po kasi ng palipat-lipat na trabaho. Nakakapagod po yung mag-umpisa ng mag-umpisa. Nakakapagod po yung makikisama ka sa iba't ibang uri ng tao ng paulit-ulit at kakapain mo ang kanilang mga pag-uugali. Kaya naman po hanggat maaari, gusto kong manatili po ako sa isang trabaho lamang sa matagal na panahon. Hanggat natutustusan ito ang aking pangangailangan, hanggat nakukuha ko po ang dapat na para sa akin ayon sa aking trabaho, hindi ko po itong iiwan. Hindi po ako nagkukulang sa oras. Katunayan nga po niyan 1 oras na mas maaga po ako kumpara sa ibang mga katrabaho ko. At isa ako sa mga huling umuuwi pagkatapos po ng uwian sa hapon. Pero noong Marso, tinawag kami ng superintendent po namin o supervisor at sinabi niya na ang pabrika daw ay magsasara ng ilang linya ng produksyon dahil na rin po sa mababang kita o revenue yata. 10 katao ang tinanggal at kasama po ako sa 10 iyon. Hindi ko po alam kung bakit. Maayos naman po ang pagtatrabaho ko. Yun nga lang po talaga ay hindi ako malapit sa aking supervisor. Yun ang isang tinitingnan kong kadahilanan kung bakit sa dinami-dami ng mga nagtatrabaho doon. Hindi naman po sa nagbubuhat ako ng sarili kong bangko, pero marami po akong nakikitang mga tamad, mga nagnanakaw ng oras, mga nagpapakuya-kuyakoy sa oras ng paggawa pero hindi po silang natanggal. Ang katunayan nga po niyan madalas ko silang nakikita sa isang kanto ng inuman kasama ang supervisor namin. Ako naman po kasi hindi nakikihalubilo sa ganoon. Kaya naman po napagtanto ko at sabi na rin po sa akin ng misis ko, ganun daw po talaga ang kalakaran sa mga ganung uri ng trabaho. Kahit po sa aming mga maliliit na maralita ay uso din po ang pamumulitika. At kung hindi kang malakas o hindi malakas ang kapit mo sa mga nasa taas, sigurado, unang-una kang babagsak. Nang mga panahong iyon po ay 3 buwan pa lamang kaming kasal ni Lorena. Nakilala ko po si Lorena sa simbahan. Ay sa kanya, nasa Maynila rin siya para makipagsapalaran pero ang kanyang pamilya ay taga Visayas talaga.
May maliit silang lugar sa isang barangay sa bandang Leyte. Barangay San Isidro kung hindi ako nagkakamali. At yun na lang po itawag natin dito. Ang kanyang ama, si Mang Seferino, matagal nang namumuhay kasama ng kanyang ina at ng kanyang lola na may pag-aari ding kapiraso lupa sa nasabing lugar. Nang mawalan po ako ng trabaho, pati ang tinitirhan namin ay nawala na rin po dahil nga sa wala na rin po akong maibabayad sa upa sa buwan-buwan na paniningil ng aming kasera. Bagamat maliit nga po ang upa dito, pero kapag wala ka pong pera, hindi lamang po kasing upa ang kailangan mo pangkain sa araw-araw, mga panggastos, lalong-lalo na po at hindi naman akong single pa. May asawa na po ako at may pangangailangan din po siya. Kaya naman po, nang mawala po ang aking pinagkukuhanan ng pangkabuhayan, hilisan po namin ng tondo. Wala po kaming ipon. Isa yun sa pagkakamali ko. Sa 8 taon ng aking pagtatrabaho, hindi ko pong naisipan ang pag-iipon dahil nga po sa naisip kong malakas pa naman ako. At naging kampante po ako na hindi po akong maaalis sa trabaho gawa nga po ng halos mag-iisang dekada na akong naroroon. Subalit nang mawalan ako ng pagkukuhanan, doon na pong nag-umpisa ang mabibigat na dagok sa aming buhay. Si Lorena po ay hindi nagtatrabaho noon dahil nga po sa bagong kasal pa lamang po kami. At mas minarapat ko po na wag muna siyang pagtrabahuhin dahil nga po sa ang ibig namin kahit papano po ay makapag-umpisa na at magkaroon na po ako ng panganay. Dahil nga po sa masela ng kanyang katawan at sakitin po siya. Kaya naman po naisipan kong ako na lamang ang kakayod. Kailangan niyang lumakas, kailangan niyang maging malusog. Para naman sakasakali na magbunga ang aming pagmamahalan, handa ang kanyang katawan. Yun nga lang po ay hindi naming napagtanto at hindi ko pong nalaman na nagdadalang tao na pala ang aking misis. Hindi namin itong nalaman hanggang sa makalipas po ang ilang linggo nang makarating na po kami sa Leyte. Tama po, umuwi kami sa lugar nitong misis ko. Yun kasi ang gusto niya. Hindi daw siyang komportable kung uuwi siya sa aming probinsya. May kalayuan din po kasi at hindi ko na lamang pong babanggitin kung taga saan ako. Yun po ang napagkasunduan namin at pinagbigyan ko naman po ang aking misis. Habang wala pa po akong nakukuhang trabaho at iniisipan pa po namin ng solusyon kung ano ang magiging kabuhayan namin. Ayon pa dito kay Lorena, marami ang oportunidad na maaari kong magawa dahil nga sa masipag ako kung magtutungo kami sa probinsya nila. Nakikita niya po kasi na determinado po talaga ako na buhayin siya at maitaguyod ang aming pamilya. Kaya ayon sa kanya, hindi daw magkakaroon ng problema kung uuwi kami sa kanyang probinsya. Malaking dagok po ito lalong-lalo na at ako ang haligi ng pamilya. Para bang natatapakan ng aking pagkalalaki dahil na rin sa nangyari. Hindi ko pong matanggap na akong natanggal. Ilang linggo na dinadala ko po ito sa aking loobin. Pero nariyan naman po ang aking misis na palaging pinapatibay ang aking kalooban. Na palaging sinasabi na ayos lang ang lahat, na malalampasan naman namin ang mga pagsubok. Mabuti naman at dito yung naisipang umuwi, anak. Nami-miss ka na nga namin ng nanay mo at ng lola mo. Ba, kay gandang lalaki pala nitong napangasawa mo. Pasensya ka na at hindi kaming nakarating doon ng araw ng iyong kasal. Alam mo naman, maraming gawain din dito, anak. Pero sana naman hindi ka nagtatampo sa amin. Oo nga naman anak, akala namin ay nagtatampo ka na sa amin. At hindi ka nang nagpakita pa dito at hindi ka nagparamdam ni Honey Ho. Kahit sumulat ka man lamang ay hindi mo nang nagawa pa. Nay naman, magtatatlong buwan pa lang naman kaming kasal nitong asawa ko. Kayo naman po. Itay, inay, ito nga po pala si Jacinto. Jacinto, ang aking mga magulang. At si Lola. Magandang gabi sa iyo, iho. At maligayang pagdating dito sa aming baryo. Ituring mong sarili mong bahay ang aking pamamahay. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Itay, Nay, Lola, Mano ho. Nang makita ko po ang kanilang bahay, ang itsura ng kanyang mga magulang at ng kanyang lola, nasabi ko po sa sarili ko na hindi palang mahirap itong si Lorena. Hindi po silang hikahos. Lalo na sabihin na po nating bagamat makaluma ang bahay nitong lola niya, napakaganda po. Halatang may kaya.
Malawak po ang lupa na sinabi nitong si Lorena na kapiraso lamang. At hindi ko po yung inaasahan. May malawak na palayan, may gulayan, may palaisdaan. Hindi po mahirap ang tao sa San Isidro. Kabaliktaran nga po ito at nasorpresa naman ako. Nasabi ko sa sarili ko, kung sisipagan ko ay hindi kaming magugutom dito. Bagamat nung una ay hindi kong gusto ang ideya, hindi dahil sa ayaw ko sa kanyang pamilya, kundi dahil sabihin na po natin na may pride ako kahit wala namang may pagmamalaki. Ako po kasi ang padre de pamilya at bago pa lamang kami mag-asawa. Alam niyo po yung sabihin nating insecurities na nasa aking isipan, na ano na lamang kaya ang iniisip at sinasabi nitong pamilya ni Lorena sa akin, lalong-lalo na ay bago pa lamang kaming kasal, nawalan na agad ako ng trabaho. Bukod pa doon ay hindi naman po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya naman po, mabigat sa aking pasanin at sa aking dibdib ang umuwi po kami sa kanila. Pero wala naman po ibang pagpipilian. Wala naman po kabuhayan sa probinsya namin. Kaya nga po wala akong ipon ay dahil sa pagpapadala ko sa aking mga magulang. Yung tipong pangkain lang talaga ang natitira sa akin. Yung kakarampot ko namang naitabi, nagamit naman namin itong si Lorena sa pagpapakasal namin, kaya wala po talaga. Kaya po sa mga nagbabalak diyang magpakasal, ngayon pa lamang ay pinapayuhan ko na lamang po kayo. Hindi lamang po ang seremonyas o ang araw ng kasal ang dapat yung paghandaan. Pagkos, ang mga susunod na araw pagkatapos nito. Dahil ayos lang naman po kahit simple ang magiging selebrasyon ng kasal nyo. Ang mahalaga sa mga susunod na araw ay may pambili kayo ng pangkain, bigas at ulam. Lalong-lalo na ng pangangailangan yung mag-asawa. Hindi po kailangang mag-arbo kung hindi naman kakayanin. Yun po ang natutunan ko dahil sa una, naisip ko dati, kailangan magandang kasal dahil sa minsan lang naman itong mangyari. Pero nung ako na po yung ikinasal, napagtanto ko, bakit nga bang gumastos ako ng ganun para lamang sa isang araw ng selebrasyon? Don't get me wrong po, alam kong mahal ko ang aking asawa at gusto kong ibigay sa kanya ang mga bagay na dapat at nararapat sa kanya, pero mas nakalalamang dapat ang praktikalidad sa buhay, lalong-lalo na kung hindi naman tayong pinanganak ng mayaman at maraya. So ganun na nga pong nangyari. Nanatili kami sa probinsya sa Leyte. Sa unang gabi po ay naroroong nagpakatay ang tatay nitong si Lorena ng 3 manok. Bagamat biglaan ang aming pag-uwi at walang pasabi, hindi silang nagdalawang isip na magkaroon ng munting kasiyahan sa pagbabalik ng kanilang anak. Nakikita ko po ang barangay nila na bahagyang maliwanag. Probinsya nga pero hindi naman po yung puro gasera. Meron na rin pong mga gumagamit ng kuryente, maging ang pamilya nitong si Lorena. Tahimik nga lang ang kapaligiran. Parehong-pareho sa paglalarawan nitong asawa ko sa kung ano ang dapat kong asahan sa kanilang baryo. Tahimik, malinis, maganda ang kalikasan. Tama ang sabi ng aking asawa. Totoong maganda ang lugar nila. Nakakakalma ng isipan. Malamig ang simoy ng hangin na iba ang samyo. Alam niyo po yung parang manamis-namis na mabango. Yung amoy ng damo, ng dahon at ng puno. Dinig ang ilog sa gilid ng kanilang barangay. Parang malakas ang agos nito. Siguro dahil na rin sa pag-ulan. Pero ayon sa aking misis ay malinaw naman daw ang tubig nito at masarap paliguan. Alam mo, ipapasyal kita dyan bukas. Basta maganda dyang maligo at saka sariwang mga isda dyan. Masarap manghuli. Di ba, Itay? Tama si Lorena. Jacinto, mukhang kanina ka pang aligaga at hindi mapalagay. Sana naman ay maging komportable ka sa pananatili mo dito. Nauunawaan kita at ang iyong saloobin. Alam kong iniisip mo. Pero sa panahong ito, iho, ang pride ay hindi pakakainin ng pamilya mo. Matuto kang lunukin muna ito, pansumandali. Alam mo, pinagdaanan ko na rin ang karanasan mong yan. Nang unang mapadpad din ako dito sa baryo ng aking misis. Ay nako, Jacinto, maniwala ka sa akin. Yung pride mo ay sisiw pa lamang kumpara sa pride nitong tatay mo. Masyadong mayabang ito at mapagmataas. Ni hindi ngang lumalabas dito sa bahay namin ng mga unang buwan at ayaw magpakita sa mga tao. Mahal, huwag mo nang ikwento pa sa kanila.
Tama na yung nagpaya tayo pero huwag mo namang idetalye. O siya. Sige na iho, kumain ka na at masarap yang adobong manok. Maraming salamat po sa inyo, itay, inay. Hayaan niyo po. Sisipagan ko po at babawi po ako sa inyo. Hindi po ako magiging pabigat dito. Hay nako, sinong nagsabing pabigat ka iho? Apo, nakatutuwa naman itong asawa mo. Masyadong maalalahanin. Masyadong marami ang iniisip. Siya nga pala, Jacinto. Nakaugalian na namin dito sa pamamahay ang hindi nang lumabas pa kapag alas 8 in punto na ng gabi. Kaya sana naman ay gawin mo din yun at huwag ka nang lumabas lamang kapag sumapit na ang kadiliman sa labas. Dito po ay hindi ko namang maiwasan ng magbiro at hindi ko pong sinasadya iyon. Bakit po? May mga aswang po ba sa labas? Bakit iho? Naniniwala ka ba sa mga aswang at maligno? Hindi naman po. Hindi pa kasi ako nakakakita noon. Siguro po kung makakakita ako, maniniwala ako pero sa ngayon po, hindi ho. Sabi ko kasi ng mga kaibigan ko, hindi naman totoo yung mga aswang na yan eh. Ganun ba? Mabuti naman kung gayon. Huwag ka mag-alala, iho, at hindi ka namang aaswangin dito. Mainit ang pagtanggap sa amin ng pamilya ni Lorena. Si Mang Seferino ay maikli, mababa, kayumanggi at malakas po kahit matanda na. Masayahin po ang kanyang mukha, palangiti at para bang walang problema sa buhay. Si Aling Nena naman po, ang ina nitong si Lorena ay masyadong malumanay, mapagmahal na ina. May kaputian po ito at itim na itim ang mga mata. At ang kanyang lola naman po ay purong puti na ang buhok. Bagamat hindi naman ganong kakulubot ang balat nito, pero makikita mo po ang katandaan sa kanyang mukha at sa kanyang boses. Magaling po itong magluto ng iba't ibang uri ng putahe ayon dito kay Lorena. Linagpak, nilaga, piniritong isda. Mga pagkaing hindi ko pang natitikman dati. Kung bahay naman po ang pag-uusapan, malaki po ang bahay nito. Magkahalong kahoy at semento. Kung natatandaan ko po ng tama, ang haligi ng kanilang kabahayan ay mga malalaking solidong kahoy. Hindi ko pong matukoy kung anong uri ng kahoy ito pero masasabi ko pong napakatagal na panahon na nang itinayo ito pero napakatibay pa din po, parang talo pang semento. May hagdan itong yari din po sa tabla, makintab, para bang alagang-alaga. Sa ibaba ng bahay ay may bodega ng palay sa gilid, imbakan ng mais at ilang mga kagamitan. Napakalinis po ng paligid ng hardin ng bahay nila. At napakalawak ng bakuran na may samot-saring uri ng mga punong kahoy na namumunga at mga saging. Ngunit may bagay akong napansin sa kanilang bahay maliban sa 3 na nagpakilala sa akin. Dahil nang kumakain kami, may isang matanda ang naroroong nakaupo lamang sa isang sulok ng kabahayan, para bang taimtim na nagdarasal at hindi sumasabay sa pakikipag-usap at pagkain. Nakita naman ni Lorena na parang tinititigan ko ito. Nagulat pa nga po ako dahil sa pag-aakala ko dahil nga sa pinakilala sa akin ng mga kamag-anakan niya ay hindi iyon parte ng kanyang pamilya. Nagulat pa ako na baka ako lamang ang nakakakita nito. Kung ano-ano nang naglaro sa isipan ko nang kalabitin ako ng aking asawa. Doon ay napatanong na ako sa kanya. Mahal, sino ba yun? Bulong ko dito kay Lorena. Sumagot naman itong aking asawa. Si Lola Karing. Lola ng tatay ko. Napakunot ang noo ko. Lola Karing. Lola ng tatay niya. Ibig sabihin po noon, lola sa tuhod nitong si Lorena. Mas matanda kumpara sa kanyang lola. Napakatanda po nito kaya hindi ko nang naiwasan pa na matanong kay Lorena kung ilang taon na ba ito. Nagkibit balikat na lamang po ang aking asawa dahil sa hindi po siyang sigurado. Hindi rin sigurado daw ang kanyang ama sa tunay na edad ng lola nito. Sa tansya ni Lorena ay mahigit sa 70 taon o baka lampas 100 taon na ang edad nito. Tiningnan ko po ulit itong si Lola Karing.
At sa sandaling iyon, tiningnan niya akong pabalik at nagulat po ako. Hindi kong mailarawan ng tama ang pakiramdam nang magtama ang aming paningin. Para bang napakalamig ng pakiramdam ko. May kakaibang lamig ang dumaan sa aking likuran kahit pang bahagyang maalinsangan ng gabi. Para bang pakiramdam ko, binuhusan ako ng malabig na tubig na may yelo. Ang mga mata ng matanda ay hindi basta-bastang ordinaryo. Yan ang alam ko. Parang may kakaiba sa kanya. Para bang nagbibigay ng pagbabanta. Nagbibigay ng babala. Pagkatapos ito, mula sa seryosong mukha ay biglang ngumiti siya. Pero hindi ko po nagustuhan ang ngiti nito. Para bang may kakaiba doon. Para bang nang uuyam. Kaya naman pilit kong ibinaling sa iba ang aking paningin. Bagamat parang napakahirap, pero pinilit ko po ang sarili ko para lamang po maalis itong kakaibang pakiramdam ko. Nang sunod na kinagabihan po, habang natutulog si Lorena, lumabas po ako ng kwarto para uminom ng tubig. Bandang mag-alas 12 na yata ito ng gabi. Tahimik na ang lahat. At sa pagtitipid ng kanilang pamilya ay parang Petromax lamang po ang gamit nila na nasa may sala sa mababang apoy lamang po nito. Nakita ko po doon si Lola Karing. Nakaupo pa rin sa parehong sulok at hindi siyang nakatingin sa kung saan kundi nakayuko lamang. Matapos iyon ay lumingon siya patungo sa labas ng bintana. May kung anong nag-udyok sa akin para lapitan siya. Para bang kuryosidad, para makausap siya. Gusto kong malaman kung kaya pa nitong magsalita o makipag-usap dahil nga po sa tanda nito. Lola, kamusta po kayo? Bakit gising pa kayo? Hindi rin ba kayo makatulog? Sunod-sunod na tanong ko pero hindi siyang sumagot kaagad. Ako naman ay nanatiling nakatayo doon at tiningnan ang lugar kung saan siyang nakatingin. Maya-maya ay lumingon siya sa akin. Marahan siyang nagsalita sa salitang Bisaya na hindi ko naman pong masyadong maintindihan noon dahil nga po sa inaaral ko pa lamang po ang salita ng aking asawa. Pero ang salitang naintindihan ko lamang po, Dili mo siya, lingawa. o wag ko daw kalimutan, pero hindi ko naman pong alam kung sino ang dapat na wag kong kalimutan. Kaya naman napatanong ako kung sino. Ngumiti uli siya sa paraang para bang nananakot. Matapos iyon, marahan niyang ibinaling muli ang kanyang atensyon sa bintana patungo sa tanawin sa labas. Ako naman po, sa pagkalito ay lumakad na lamang pong pabalik sa aming kwarto. Lumipas pa ang isang linggo. Unti-unting nakasanayan ko na po ang buhay sa San Isidro. Umagang-umaga ay tinutulungan ko po si Mang Seferino sa bukid. Tinuturuan niya po ako ng mga gawain doon sa palayan at sa maisan. Bagamat hindi po akong sanay sa ganoong trabaho at halata po yun ng mga kasamahan namin doon, lalong-lalo na sa unang araw ko na naligo ako ng pawis at putik. At sumakit po ang aking mga kamay sa dami ng mga paltos na nakuha ko, pero natuwa po sa akin si Mang Seferino sa aking pagsisikap. Matututo ka rin, Jacinto. Kaya naman pagtiyagaan mo lamang. Nakikita ko na porsigido ka naman at mabilis kang matuto. Yan ang kailangan namin dito. Lahat naman nag-uumpisa sa simula at sa pagkatuto, di ba? Palaging sambit sa akin ni Tatay Seferino. Sa hapon naman, nagliliwaliw kami nitong si Lorena sa paligid ng barangay. Masaya kami sa mga panahong iyon. Nakakalimutan ko po ang sandaling pagod at pag-aalala para sa kinabukasan ng pamilya ko. Ang kalungkutan sa pagkawala ng aking trabaho. Nakakausap ko rin naman ng ilang mga kabaryo nitong si Lorena. Karamihan ay mga kalalakihan sa barangay. Sa tingin ko naman po noon ay mabubuti ang mga naroroon, pero hindi namang tuluyang nawala ang pakiramdam ko ng pagkaasiwa, pagkahiya, ang pakiramdam na tinitingnan ako at kinikilatis. Palagi itong nangyayari sa hapon, lalong-lalo na ang pakiramdam ko na parabang may nakamasid sa akin na hindi kong nalalaman. Mga oras na papababa na po ang araw. Takip silim na, ika nga. Yung mga oras na nag-aagaw na ang liwanag at dilim.
Paminsan-minsan, napapatingin po ako sa paligid ng mumunti naming bahay nitong si Lorena. Isang lumang kubo po na ipinagamit sa amin itong tatay niya para naman daw po magkaroon kami ng pribasiya sa aming buhay. Doon po ay para bang pakiramdam ko nang makatitig po ako at matingnan ko po ang likurang bahagi ng aming kubo ay may nakita po akong mataas na anyo, payat na para bang anino, pero para bang nakaharap sa amin. Ngunit nang muling kumura po ako ay wala na ito doon. Agad kitong naikwento kay Lorena. Inilarawan ko po sa kanya kung ano ba ang itsura ng malaaninong nilalang na para bang nakatingin sa amin. Opo, bahagyang natakot ako at nagulat pero hindi ko po itong ipinahalata kay Lorena. Alam mo, wag mo na lamang pansinin yon. Baka guni-guni mo lamang yon at saka, alam mo na, marami din kasi mga hayop dito sa probinsya na hindi po bang nalalaman. Baka isa lamang sila sa mga panggabing hayop. Pagwiwika nito sa akin ni Lorena. Ngunit pinilit ko siya dahil sa pakiramdam ko may itinatago siya sa akin. Kaya naman nakiusap ako sa kanya na sabihin na sa akin kung ano sa tingin niya ang nakita ko. Mahal, alam mo namang may tiwala ako sa iyo. Isa pa, kilala ko ang ugali mo. Alam ko kapag may tinatago ka sa akin. Ano ba talaga yung nakita ko kanina? Malumanay kong pagtatanong dito sa aking asawa. Doon naman ay wala na siyang nagawa pa. At inamin niya sa akin kung ano ang sa tingin niya ang nakita ko. Mga engkanto. Alam ko hindi ka naniniwala sa ganon kaya ayoko na sabihin pa sa'yo pero maaaring engkanto ang nakita mo. Lalong-lalo na kung dyan mong nakita sa malaking puno na yan. Naniniwala ang mga taga rito na may engkanto sa puno sa bandang likuran ng bahay natin. Itinuro niya ang direksyon ng malaking puno ng balete na makikita sa kabilang dulo ng aming munting kubo. May kalayuan ito sa bahay ng kanyang mga magulang. Ngunit masasabi ko naman na kaiga-igaya itong tingnan. Napakaganda ng itsura at pagkakatindig nito. Para bang maayos na napangangalagaan at namamantina. Subalit ayon dito sa aking asawa, naniniwala ang mga taga-barangay nila na may naninirahan nga dito. Ayaw niya lamang ikwento sa akin dahil sa alam niyang hindi naman akong mapaniwalain. Ngumisi lamang ako. Lorena, hindi naman akong bata na. Engkanto? Yan ba yung mga may dalang ginto? Sana lang pag nagpakita sila sa akin sa susunod, may daladala na silang ginto para naman maging maalwang ang buhay natin. Yan nga ang dahilan kung bakit ayaw kong ikwento sa'yo. Kasi alam kong hindi ka namang maniniwala sa akin. Alam mo Jacinto, hindi kitang kinukonvince para maniwala sa akin. Alam ko naman kasi ang prinsipyo mo sa buhay. Kaya lang, dito sa baryo namin, lamang ang naniniwala at sumusunod sa mga kaugalian ng mga nakatatanda. Wala naman kasing mawawala sa'yo kung paniniwalaan mo ito, di ba? Para na rin sa akin. Hindi ka mang naniniwala, gawin mo na lamang para sa akin, para sa magiging pamilya natin. Ito ang pagbiwika sa akin ni Lorena na makikita ang pagiging seryoso sa mukha niya at para bang kalungkutan. Hindi ko naman siyang masisisi. Batid ko na mapamahiin ang kanyang pamilya. Ng probinsya nila, lalong-lalo na ang barangay na kinaroroonan namin, ay mapaniwalain sa mga kaugalian, tradisyon at kultura ng kanilang mga ninuno. Kaya naman, para lamang mapanatag ang kalooban ng aking asawa, tumango na lamang ako at ginarantiya sa kanya na mag-iingat ako at susundin ko ang mga payo ng mga nakatatanda. Huwag ka na malungkot. Sige na, mag-iingat ako at pakikinggan ko na mga paalala mo. Tara na, pumasok muna tayo sa bahay. Ilang araw po pagkatapos ng usapan naming iyon ay nakilala ko si Narding. Si Narding ay parang katulad ko, tagalabas din ng baryo, ng barangay at ng bayang iyon. Nanggaling pa po siya sa Cebu at asawa ng isa sa mga babaeng kababata ng aking asawang si Lorena. Matagal na siyang naroroon ayon sa kanya, mga maglilimang taon na rin at marunong na siya ng salitang ginagamit sa lugar na iyon.
Maayos at hindi mo mahahalata na hindi siyang taga roon. Mabait siyang lalaki, matulungin at palangiti. May 3 anak na sila at minsan ay inaanyayahan ako nito. Maging si Mang Seferino na sumama sa kanilang pangunguhan ng mga lamang tubig. Alam niyo po yung pagtanggal ng mga tubig o pagpapatuyo ng isang parte ng ilog, kung saan naman kapag natuyo ito o nawala ng tubig, naroong makikita ang iba't ibang uri ng isda at mga hipong may mga sipit. Ayon pa dito kay Narding, marami siyang mga ganong uri ng tinatandaan doon. Hinaharangan ng mga putik at ng mga batuhan at hinahayaan ng ilang linggo hanggang sa buwan upang matipon ang mga lamang tubig kagaya ng mga isda na sari-sari at mga alimango at hipon. Pagkatapos, patutuyuan ito o tatanggalan ng tubig gamit ang mga improvised na balde na gawa sa mga galon ng mantika at gasolina. Kung minsan, kahit mga baon na lamang ng nyog ay ginagamit namin doon. Masaya siya, bagamat nakakapagod. Pero kung tulong-tulong naman at marami, hindi mo namang mamamalayan ang pagod doon. Basta, ang nasa isip mo lamang, sana ay marami ang huli. Isang hapon, habang kami ay nagpapahinga sa tabi ng ilog pagkatapos ng aming paggawa, tinanong ko siya tungkol sa balete, kung may nalalaman siya dito. Ibig ko ring malaman o maunawaan kung pati ba siya ay naniniwala sa kasabihan at paniniwala o tradisyon ng mga taga-baryo. Narding, yaman din lamang na medyo may katagalan ka na dito. Ano ba sa tingin mo yung tungkol sa paniniwala nila na may engkanto daw dun sa puno ng balete? Alin ba? Yung malapit doon sa bahay nyo? Aba, oo naman. Naniniwala ako doon. Bakit? Huwag mong sabihin pinakitaan ka na rin ng matangkad na nilalang doon. Alam mo, lahat ng tao dito ay alam ang tungkol sa engkanto ng baleting iyon. Seryoso ba yan? Totoo ba talaga? Jacinto, alam mo, kagaya mo din ako nung una. Nung bagong dating pa lamang ako dito. Hindi akong naniniwala sa mga ganyan. Laki akong syudad eh. Kaya lang isang beses akong lumapit sa punong iyon. Wala pa yung kubo nyo. Medyo gabi na noon at medyo nakainom din ako. Lasing kasi piyesta eh. Naisipan ko na lumapit doon dahil nga sa gusto kong tingnan kung gaano itong kalaki. Alam mo yung kapag tinitigan mo ito, parang tinatawag ka. Parang iniimbitahan ka na lumapit. Hindi naman ako naniniwala sa mga pamahiin at mga kaugalian ng baryo noon. Kaya naman naglakas ng loob ako. Pinigilan pa nga ako ng kainuman ko eh. Kaya lang, nang nasa maglilimang talampakan na lamang ang layo ko may naramdaman akong kakaiba. At ano yun? Pumalma ka nga, ayan mo matapos ang kwento ko. Napakamot siya ng ulo dahil na rin sa aking pagmamadali. Alam mo yung pakiramdam na parang may humila sa akin, na para bang gusto akong higupin ng puno. Parang gusto akong ilubog sa lupa. Parang ganun. Hindi ko namang makita kung ano yung may gawa nun. Pero mabuti na lang at hindi akong natumba at napakapit ako dun sa puno. Pero simula noon, nung makaramdam ako ng kakaiba doon, hindi na akong lumapit pa. Kaya nga, bilib ako sa iyo eh. Ang tapang mo, doon ka pa talagang tumira. Batid mo naman siguro matagal nang hindi tinitiran yung kubong yon. Paano? Yung unang tumira doon na katulong sa sakahan niyang si Mang Seferino, hindi rin nakatagal. May humihila daw kasi sa kama niya. May humihila sa kulambo at saka inaangat daw yung maliit na lamisita sa gilid. Ayun. Bumalik doon sa Cebu at hindi nang natagalan pa. Isa pa, paalala lang sa'yo, Jacinto. Sakali mang may tumawag sa pangalan mo doon sa likod ng bahay nyo, wag kang lilingon. Nangyari na sa akin yan. Tinawag yung pangalan mo? Lumingon ka ba? Hindi. Ano ko? Sira ang tuktok para lumingon. Isang gabi yun maulan-ulan. Pauwi ako nun galing sa trabaho ko dun sa kabilang baryo at nag-contraction ako nun. Ayun. Boses pa naman ng magandang dalaga. Kaya lang naalala ko yung babala sa akin ng misis ko na huwag akong lilingon kapag may tatawag sa akin
mula doon sa puno at baka hindi na ako makauwi daw. Tumahimik kami ng pansumandali. Pinagmasdan ng kapaligiran. Alam niyo po yung kasabihan na parang may dumaang anghel. Ganun po ang nangyari sa amin habang pinakikinggan ang agos ng ilog. Alam mo, sabi ng matatanda dito, ang punong tinitirhan ng engkanto ay isang makapangyarihang uri ng sinaunang puno na portal daw patungo sa daigdig ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Kapag nakita mo daw ang engkanto, dalawa lang yan eh. Una ay mataas ang dungan mo at bukas ang iyong third eye. Ang pangalawa niyan, sinusundo ka ng mga engkanto. Mag-iingat ka. Kapag nakita mo sila wag na wag kang lalapit. Ni wag mong susubukang makipagtitigan sa kanila. Ganun man kasasama ang mga engkanto na yan. Hindi masama ang mga engkanto. Siguro hindi lahat. At hindi rin itong basta-bastang lumalapit o nakikipag-usap sa mga tao. Sabi ng matatanda, may sariling batas na sinusunod ang mga engkanto. Kaya naman hindi silang basta-bastang nakikipag-usap o nakikipag-ugnayan sa mga ordinaryong tao. At ang pinakamahalagang alintuntunin umano ay wag na wag babastusin ang kanilang tirahan. Oo, ang puno. Ni wag mong susubukang bumali ng anumang sanga o dahon doon. Kapag kumalat ito sa kalupaan, magtabi-tabi po ka at magpaalam ka bago mong walisin ito o sunugin. Kapag magpapausok ka naman sa ilalim ng punong yon, huwag mong kakaligtaan. Ang sabuyan ng asin ang susunugin mo bilang pagbibigay respeto sa kanila. Paano kung hindi ko magawa yung mga sinabi mo sa akin? Paano kung malabag ko yung tinatawag mong alituntunin? Anong mangyayari sa akin? Dito ay tumingin siya sa akin ng direkta. Alam mo, ito hindi lang pinag-uusapan pa ng mga taga-baryo pero ilang taon na rin ang nakakaraan. Siguro magtatatlong taon o 4 na taon na. Isang lalaki dito ang medyo hindi magandang sinapit. Si Mando. Lumalagi ito sa paligid ng balete. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya doon pero isang umaga, hindi na siyang mahanap pa. Siguro ilang araw o linggo ang nakaraan Nahanap nila ito sa gitna ng kabukiran. Nakaayos. Unat na unat. Para bang natutulog lamang. Pero hindi nang nagigising pa. Hindi siyang tumagal ng ilang araw lamang sa ospital. Pagkatapos dun para daw sinapian na lamang ng kung ano at nagwawala. Pagkatapos, ayun, bigla na lamang hindi nang gumalaw. Hindi nang huminga pa. Hanggang sa ideklarang patay na si Mando. Kaya ikaw, mag-iingat ka. Di namang masama kung susundin mo yung mga sinabi ko sa iyo. Pero nasa sayo pa din yan. Buhay mo yan Ang akin lang naman, pinili mong tumira dito, Jacinto. Para respeto na lamang sa mga magulang ni Lorena. At saka, ayaw mo naman sigurong mabiyuda ka agad ang misis mo, di ba? Tumango-tango na lamang ako. Para bang pare-pareho sila ng mga ikinikwento tungkol sa punong ito. Pareho ang takot, parehong naramdaman kong tila bang pag-iingat nitong kausap ko kagaya ng pagkatakot ni Lorena. Isang gabi, siguro po ilang linggo na rin ang nakakaraan simula nang dumating kami sa San Isidro. Papatulog na po kami nito at maaga kaming nakakain ng hapunan ni Lorena dahil na rin po sa pagod ko. Medyo marami po kaming nahuli sa ilog. Maliwanag ang buwan nito at ang liwanag nito para bang pumapasok po sa mga bintana namin. Nakasanayin ko po kasi na buksan lamang ang ilang bintana para naman po pumapasok ang sariwang hangin. Nakatulog na nito si Lorena. Napagod na rin sa pag-aasikaso sa loob ng bahay. Ngunit ako, para bang hindi ako makatulog. Nakahiga lamang po ako doon at nakatingin sa kisame. Iniisip kung ano ba ang mga maaari kong gawin upang mabago ang sitwasyon ng aming buhay. Habang lumilipas ang mga araw at linggo, papalapit ang kabuwanan ng aking misis. Malapit ng iluwal ang aming panganay. Ayoko naman po na wala akong ni singkong duling na hawak kapag nanganak na siya. Wala akong trabaho. Buntis si Lorena.
Tanging pagtulong sa sakahan at pangunguhan ng mga lamang tubig sa ilog ang aking nagagawa. Kailangan ko makahanap ng ibang paraan para mas maging maalwang ang buhay namin at ng aking mga mahal. Ang isiping ito ang tila bang naging dahilan ng aking pagkaantok. Bandang mag-aalas 12 po siguro ng madaling araw nang may marinig po ako. Isang pag-awit. Malamyos ang tinig nito. Mahina lamang at halos hindi maririnig. Para bang tulad ng kanta ng isang babae o dalagang naliligo sa batis. Malambot, mabagal, malumanay, napakatamis. Hindi ko maintindihan ang salita pero alam kong malungkot ito. Alam niyo po yung kapag nakikinig po kayo ng kanta ng mga banyaga, hindi niyo namang naiintindihan yung lengguwahe o yung mga salitang ginagamit dito pero dahil po sa himig ng pag-awit, nararamdaman niyo yung lungkot o yung kasiyahan sa isang kanta. Parang ganun po yung nangyari sa akin. Sa pakiwari ko po ay boses ng isang dalaga ang naririnig ko. Na para bang gusto kong suysuyin kung saan nagmumula at makita kung sino ba ang pinagmumula ng boses na ito. Marahan po ang bumangon at saglit na naupo sa aming kama. Patuloy kong pinakinggan ang tinig. Iniisip ko baka isa lang sa mga kapitbahay namin. Pero napaisip ako bigla. Oo nga pala. Ilang metro din ang layo ng pinakamalapit naming kapitbahay. Halos magsasampu hanggang 15 metro. Ibig sabihin kung himig lamang ito o pag-awit ng marahan dapat hindi itong nakakaabot sa amin. Pero napansin ko po, parang galing sa labas sa direksyon ng puno ng balete ang tinig. Hindi ko pong maintindihan kung kakabahan ako, matatakot o mamamangha. Hanggang sa natalo po ako ng kuryosidad ko. Bumangon ako ng dahan-dahan, maingat upang hindi magising ang aking asawa. Lumapit po ako sa may bintana. Tumingin po ako ng marahan sa labas. Dahil nga po sa maliwanag ang gabi, sanhi ng bilog na buwan, makikita ko ang paligid. Malinis, mapayapa at wala ng mga tao pa. Ngunit, nang lumingon ako sa balete, doon ko pong naaninag ang anyo ng isang babae. Figura ng isang babae na parabang lapat na lapat sa kanyang katawan ng kanyang kasuotan. Mahaba ang buhok niya. Lampas ito ng kanyang bewang na parabang makintab at kumikinang sa sinag ng buwan. Masasabi ko pong manipis na kulay puting damit ang kanyang suot-suot na parabang ganun din kagaya ng kanyang buhok, kumikinang dahil na rin sa liwanag ng bilog na buwan. Nakatayo siya sa gitna. Nakatayo siya sa may baba ng balete at parabang nakatingala sa puno. Hanggang sa unti-unti, lumingon ito patungo sa kung saan akong nakasilip. Hindi ko po makita ng maayos ang kanyang mukha dahil nga po sa medyo malayo naman po at kahit naman may sinag ng buwan, hindi naman po itong ganun kaliwanag talaga. Kaya kung medyo may distansya ang tinitingnan ay hindi mo talagang maaaninag ng maayos ang pagmumukha. Pero nakatitiyak po ako. Nakatingin ang babaeng ito sa aking direksyon. Hindi ko pong namalaya na naroroon pala ang palabas na ako ng bahay. At nang maisara ko ang pintuan, biglang huminto ang pagkanta. Para bang nagambala siya. Doon ay biglang naging tahimik muli ang kapaligiran at ang babaeng nakita ko ay naglahong bigla. Nanatili ako nakatayo sa gilid ng pintuan, tinitingnan ang napakalaking puno. Sinisipat-sipat ko sa kapaligiran, baka lamang naglakad ang babae at naroon sa ibang parte ng aming bakuran. Pero wala po ito. At saka ko pa lamang pong naramdaman ang lamig ng gabi. Sabay na alala ko ang mga nasambit sa akin ng aking bagong kaibigan na si Narding. Dahil po doon, nagmadali na po akong bumalik sa loob ng bahay. Dire-diretso po sa aming kama upang mahiga at sinikap na matulog na lamang. Pero parang naramdaman ko pa rin po, para bang umaalingaw sa aking isipan ang tinig ng babae. Hindi ko pong maintindihan, hindi ko maipaliwanag, pero para bang isang hipnotismo ang tumama sa akin.
Kinaumagahan, nagising po ako ng maaga. Habang si Lorena po ay naroroong mahimbing pa rin ng tulog. Agad akong lumabas ng kwarto. At doon po, nakita kong naroroon si Lola Karing. Napakamot po ako ng ulo at napatanong, ano ang ginagawa niya sa kubo namin? Ang pagkakaalam ko po ay hindi itong umaalis sa kanilang bahay. Pero bakit naroroon siya? At nasa parehong posisyon kung saan siyang pumapesto sa kanilang bahay, sa isang sulok ng poste, nakatitig sa malayo. Ngunit nang makita niya ako ay agad itong nagsalita. Gising na siya. Gising na. At tapos na ang paghihintay. Dito po ay naintriga na ako at hindi ko nang natiis pa at tinanong ko na itong si Lola Karing kung ang tinutukoy niya bang naghihintay ay ang dalagang nakita ko na umaawit malapit sa puno. Hindi, iho. Ang dalaga ay isa lamang babala. Paalala sa paparating na dilubyo sa baryong ito. Madilim at kahindik-hindik ang mga mangyayari sa susunod na gabi. Mag-iingat ka. Bantayan mo si Lorena! Bantayan mo si Lorena! Lola Karing, bakit po kayong naririto? Jacinto, ayos lang bang lahat? Paano si Lola Karing? Bakit parang natatakot siya? Lorena, ikaw pala. Hindi ko alam. Pagising ko nandiyan na siya nakaupo. Pero di ko maintindihan kung anong sinasabi niya. Meron daw dilubyo. Ingatan daw kita. Lorena, ano ba talagang problema dito sa baryo nyo? Ayaw kong sabihin pero parang ang weirdo ng kilos ng mga taga-baryo. Tsaka sino ba yung babae sa likod ng bahay natin kagabi? Bakit umaawit siya doon sa may puno? Tinawag niya ba ang pangalan mo? Jacinto, tinawag niya ba ang pangalan mo? Hindi. Hindi niya tinawag. Bakit? Ano bang problema? Jacinto, yun ang hingkantong gabay ng puno. Ang sabi ng matatanda, sa oras na magpakita ito. Kasunod nito ay ang pagsapit ng mga aswang. Teka nga lang, Lorena. Naririnig mo bang sinasabi mo? Una, mga engkanto. Pagkatapos ngayon, sasabihin mo, may aswang sa baryo nyo? Seryoso ka ba? Ang totoo kasi niyan, Jacinto, dati ko pang sinasabi sa'yo. Ano kasi? Lorena, gising na pala kayo. Lola, bakit naman ho kayong nararito? Kanina pa kami naghahanap sa iyo doon sa bahay. Ano bang pinag-uusapan yung dalawa? Kasi po, itong si... Wala po yun, Tay. Kasi nagtatanong to sa akin si Jacinto. Bakit daw nanditong ganto kaaga-aga si Lola Karing? Ang sabi ko naman kung minsan talaga gumagala yan si Lola kung saan-saan. Doon po ako nagtaka. Bakit bigla na lamang iniba nitong si Lorena ang usapan? Bakit hindi niyang sinabi dito sa kanyang ama ang tungkol sa napag-uusapan namin ukol sa usaping aswang? Bakit parang natataranta siya, nangangatal, na para bang may itinatago? Naroroon pang tumayo siya sa may harapan ko na para bang hinaharangan ako upang hindi ako malapitan ng kanyang ama. Maya-maya, tumango na lamang itong si Tatay Seferino. Marahang nilapitan ng kanyang lola at naroroong inakay na ito pabalik sa kanilang bahay. Tayo na ho, Lola, at naaabala na natin dito itong dalawa. Lorena, sumunod na kayo doon sa bahay para makakain na tayo at magsabay-sabay na tayo, ha? Opo, Tay. Susunod din po kami kaagad. Bakit nanginginig ka? Ano bang problema? Tanong ko dito kay Lorena na para bang may pagdududa na sa aking isipan. Para bang may inililihim o itinatago itong si Lorena na ayaw niyang malaman ng kanyang ama. Ako naman po ay sumasama na ang loob dahil nga sa ano ba ang posibleng bagay na para bang napakabigat para kay Lorena na maipaalam sa akin. Yun ang akala ko hanggang sa ituro niya sa akin ang aking mga paa. Ito pala ang dahilan kung bakit bigla niya akong tinakpan.
Lumulutang po ang aking mga paa at hindi po itong sumasayad ng direkta sa lupa. Oo, alam niyo po yung parang gapulgada, ang angat ng aking mga paa mula sa lupa na hindi ko man lamang naramdaman. Basta naroon pong nakalutang ako. Kaya palang tinakpan niya ako dahil sa ayaw niyang malaman ito ng kanyang ama. Sa anong kadahilanan, hindi ko pong alam. Basta minadali niya akong magbihis. Nilagyan niya ako ng asin sa bulsa. At kapag dakay, kinuha niya ang kanyang balabal. At naroroong sinabi niyang sundan ko siya. Pero hindi po papunta sa bahay nila ang aming tungo. Nagmamadali itong naglalakad patungo sa may dulong bahagi ng kanilang baryo. Nagtataka ako pero sumusunod ako sa kanya. Alam ko na nag-aalala lamang siya para sa akin. Maski ako, natatakot sa nangyari. Mabuti na lamang ay maaga pa noon at wala pang gaanong tao. Hindi nilang mapapansin ang aking paa. Pinasuot din kasi ako nitong misis ko ng parabang yung kuldoroy na parang alam niyo po yung pabuka ang pantalon sa baba hanggang sa matakpan po ang aking mga paa. Sa ganong kaparaanan ay hindi gaanong halata na hindi pong sumasayad ang aking mga talampakan. Ayon sa aking misis, kailangan naming tunguhin si Mang Tasyo, isang mananambal sa kanilang barangay. Matanda at kilalang may karunungan pagdating sa mga buhay na salita, pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa kababalaghan. Naroon po ito sa isang maliit na bahay na nakatayo sa mismong puno. Alam niyo po yung parang binutasan yung gitna ng puno at doon ay ginawa ang bahay. Ganun po ang itsura ng kanyang bahay. Maliit lamang po at kasya lamang para sa isang tao. Papalapit pa lamang po kami sa bakuran ay lumabas na ito mula sa kanyang bahay. Alam ko kung bakit kayong naririto. Sambit nito sa akin sa magkahalong Tagalog at Bisaya pong salita. Alam niya na hindi akong taga roon, kaya naman sinikap niya na maunawaan ko ang kanyang mga sinasabi. Maupo kayo, Lorena. Hindi pa man kaming nagsasalita, hindi ko pa mang ikinukwento ang mga nangyari sa nagdaang gabi. Para bang alam na alam niya na ang kaganapan. Mabuti naman, Iho, at hindi kang lumapit sa babae. At mabuti, hinding tinawag ang pangalan mo. Ngunit ang katotohanang lumulutang ka. Ibig sabihin nito, nakita ka ng engkantada. Tama ba ako? Nagulat po ako sa sinabi niya. Akmang-akma ang kanyang paglalarawan sa dalaga. Lalong-lalo na, alam niyang nagkatitigan kami ng nilalang na ito. Napatango na lamang po ako ng wala sa sarili, na para bang umaayon ako sa lahat ng kanyang sinabi. Dahil yun naman talagang nangyari. Nagkatitigan kami ng dalagang umaawit ng nagdaang gabi. Ayon sa matanda, ito ang naging dahilan kung bakit akong lumulutang. Dahil nakita ko at narinig ko ang mga bagay na dapat ay hindi narinig o nakita ng isang ordinaryong tao. Lorena, mabuti naman at kumilos ka kaagad bago pang malaman ito ng iyong ama. Alam mo naman siguro kung ano ang magiging sitwasyon nitong asawa mo kapag nalaman ng angkan mo ang nangyari sa kanya sa nagdaang gabi. Mawalang galang na po, Mang Tasyo, pero ano ho bang ibig niyo sabihin? Bakit po bang parang sa pakiwari ko nasa peligro ang buhay ko? Lorena, ano bang tungkol sa pamilya mo? Bakit naman mamasamain nila na nakita ko yung babaeng yun? Pasensya ka na, Jacinto. Hindi na dapat tayong pumunta pa dito. Hindi na dapat kitang pinilit pang umuwi dito sa probinsya namin. Pasensya ka na. Kumalma ka, Lorena, at hindi makakatulong ang pag-iyak mo sa sitwasyon yung mag-asawa. Iho, alam mo ba kung ano ang pamilya nitong si Lorena? Ano po bang ibig niyo sabihin? Nagmula sa angkan ng mga manunugis ang kanyang pamilya at pinangungunahan nito ng kanyang ama na si Severino. Ano naman po ang kinalaman ng paglutang ko at pagkakakita ko sa dalagang yun? Dahil nangangahulugan nito, ikaw ang napiling maging pain. Ang mga kagaya mong tao
na napupusuan ng isang engkantada ang gagamitin ng mga manunugis upang akitin ng engkantada at nang makuha nila ang mutyang tangan nito. Ha? Mutya? Engkantada? Naguguluhan po talaga ako. Iho, ang pagbilog ng buwan ngayon ay mapapansin mong kakaiba dahil sa tila bang bituin na nasa ibabaw nito. Iyan ay hudyat ng muling pagsapit ng aswang sa barangay na ito at tungkulin ng pamilya nitong si Lorena ang protektahan ang buong taga-baryo. Ang katotohanan nakita mo ang dalaga. Wala silang magagawa kundi ang gamitin ka upang gawing pain, upang makamta nilang mutya na kayang tumapat at magtaboy sa aswang. Pero anong ibig sabihin nito? Kung ipapain lang naman po nila ako, handa naman po akong gawin yun. Alam naman po nilang gagawin nila, di ba? Nagkakamali ka, iho. Dahil sa oras na gawin kang pain, ay magsisilbi kang alay sa kanila. Makukuha ng angkan ng mga manunugis ang mutya. Ngunit ang kapalit nito, isasama ka ng engkantada sa kanilang daigdig at hindi mo nang makikita pang muli si Lorena o ang anak mo. Mang Tasyo, kailangan namin ng tulong mo. Sigurado akong may ideya na si Itay. Nakausap ni Jacinto si Lola Karing kanina. Diyos mio, ano bang mga sinabi mo sa kanya, binata? Wala naman po. Bukod sa natanong ko po yung tungkol sa babaeng nakita ko po sa may puno ng balete. Akala ko po kasi yun yung tinutukoy niya. Ang sabi niya kasi, tapos na yung paghihintay. Oo, tapos na yung paghihintay. Dahil ikaw ay dumating na. Ang paghihintay sa alay sa mga engkantado at engkantada. Ikaw ang tinutukoy niya, iho. Ikaw! Sa mga nalaman ko ay hindi ko na pong maunawaan pa kung alin ang paniniwalaan. Dahil parang bigla-bigla at napakabilis naman po ng pangyayari. Bukod pa doon, hindi kong lubusang maisip na ang kasing bait ni Tatay Seferino ay magagawang isakripisyo ako o ialay sa mga engkantado at engkantada alang-alang lamang sa kanilang layunin at panata ng kanilang angkan. Ang makuha ang isang mutya na hindi kong alam kung ano na sinasabing may kakayahan upang itaboy ang aswang sa kanilang baryo. Natanong ko naman kina Lorena kung hindi ba pwedeng pagtulong-tulungan na lamang ng buong taga-baryo San Isidro ang paglaban sa aswang kung totoo nga ito upang maitaboy ito. Dagdag ko pa na sa dami nila o sa dami namin ay kayang-kaya namin ito. Maaari naman kaming humingi ng tulong sa otoridad o sa kung sino pa ang maaari naming hingin ng tulong, mga karatig, barangay, baryo, mga kaibigan, mga kakilala. Basta, ipunin ang lahat ng puwersa upang makalaban ng mga aswang. Pero ayon dito kay Lorena at kay Mang Tasyo, hindi ganon ang sitwasyon. Dahil sa ang aswang na ito ay may dalang sumpa o sakit o tinatawag na pandemya. Isang salot. Maliban sa aswang na manggagambala, maaaring dapuan ng salot ang kanilang baryo. Pagkakasakit, hindi maipaliwanag na pagkamatay ng mga tao. Pagkakalaglag ng mga bata sa sinapupunan ng mga buntis. Pagkakamatay ng mga matatanda. Ito ang mga uri ng salot na maaaring dumapo sa kanilang baryo sa oras na dumating ang kinatatakutan nilang aswang. Gaano po bang karami itong aswang na tinutukoy nyo? At bakit po may dala silang ganong uri ng sakit? Hindi ganong karami, iyo. Dahil nag-iisa lamang ang aswang na ito. Ang aswang na tinatawag na Saturnina. Ang kanyang presensya ay puno ng negatibong enerhiya. Kapangyarihang itim na sa labis na kasamaan ay nagdudulot ng panghihina, lalong-lalo na sa mga taong naririto na nakalimutan na ang pagtingala at paglapit sa Panginoon. Ang mga taga-baryo San Isidro ay tumalikod na
sa paglilingkod sa Diyos. Kaya naman wala ng proteksyon pa ng kabanalan ang baryong ito. Kinalimutan na nila dahil sa kanilang mga pansariling interes, kagustuhan at mga makamundong pagnanasa at mga pangarap. Nakakalimot na sila kung kanino nanggaling ang lahat ng kanilang tinatamasa. Kaya naman ang Diablo ay gumagamit ng kanyang kaparaanan upang kunin ang buhay ng lahat ng naririto sa pamamagitan ni Saturnina. Totoo ang sabi nitong si Mang Tasyo. Napansin ko nga po, walang simbahan ang baryo nila. May hindi pinag-uusapan ang tungkol sa misa o mga gawain na may kinalaman sa pagiging banal. Sa tuwing linggo, imbis nang magtungo sa simbahan sa kabayanan, ay naroroong nagtitipon sa mga kanto, nag-iinuman, sugalan, at chismisan. Tanging iyon ang kanilang ginagawa at wala ng iba. Tunay ngang nakalimutan nila ang paglilingkod sa may likha. Kahit naman po ako na hindi relihiyosong tao ay masasabi ko na ang tuluyang pagtalikod sa Diyos ay isang napakatinding kasalanan. Kahit pong hindi ko pang nakikita ang Diyos, masasabi ko pong sa lahat ng hindi nakikita bukod sa hangin, ito lamang po ang pinaniniwalaan kong totoo. Kaya naman po, kahit papano ay may mga alam akong pagdarasal. At noon nga po ay napatawag ako sa kanya, napahingi ng tulong. Dahil kung totoo ang mga kaganapang iyon, hindi ko pong masisisi sila Tatay Seferino. Ginagawa nila ang kaya nilang gawin para sa ikabubuti ng mas nakararami. Ano ba naman po ang sakripisyo ng isang tao kumpara sa kaligtasan ng buong baryo, di ba? Kung ilalagay ko ang sarili ko sa kalagayan nitong si Tatay Seferino bilang pinuno ng mga manunugis ng aswang, siguro po ay ganun din ang gagawin ko. Isasakripisyo ko ang buhay ng isang tao para lamang mailigtas ang mas marami. Pero sa kalagayang iyon po ay ako ang dehado, kaya naman po ayoko mangyari iyon. Nakiusap po ako kay Mang Tasyo kung ano ang maaari namin gawin, at isa lamang ang sagot niya sa akin. Umalis kami sa baryo ng San Isidro. Isama ko si Lorena dahil kapag iniwan ko ito, siya ang pagtutuunan ng galit ng kanyang buong angkan dahil nabigo siya na ako ay panatilihin sa kanilang baryo. Nakita ko sa mga mata nitong si Lorena ang kagustuhan niya na itakas ako. Ang kagustuhan niya na lumayo na lamang sa lugar na iyon. May pagsisisi sa kanyang mga mata habang lumuluha ito. Paulit-ulit ang paghingi niya ng tawad. Paulit-ulit na sinasabi niyang sana ay hindi niya na akong kinumbinsi pa na umuwi sa kanila. Ayon dito sa aking asawa, hindi niya namang inaasahan na ako ang mapipili ng engkantada. Dahil nga sa maraming taon ay hindi nagpakita ang engkantadang iyon. Kaya nga labis ang gulat niya nang sabihin ko ang tungkol dito. Maging ang pag-awit na tanging ako lamang yata ang nakarinig. Nang marinig ko ang tinig ni Narding na hindi naming namalaya na nakasunod pala sa akin. Jacinto! Jacinto! Magmadali ka na. Hinahanap ka ng ama nitong si Lorena. Mukhang galit na galit. Heto na nga ba ang pinangangamba ko? Bakit ba kasing kinausap mo pa ang matandang yon? Hindi kong alam na ang matandang si Lola Karing pala, ang lola nitong si Tatay Seferino, ay ang matriarkal na namumuno sa mga manunugis. Kaya palang napakahaba ng kanyang buhay dahil sa hindi pang naisasakatuparan nito ang kanyang tungkulin na sugpuin at patayin ang aswang na si Saturnina. Hindi siyang totoong ulyanin at mahina dahil sa ang katotohanan nito. Lahat ng mga sinabi ko sa kanya, kanyang naunawaan. Siya ang nagbigay ng utos upang ako ay damputin at dalhin sa kanilang tahanan. Bilisan mo. Umalis ka na dito. Mukhang masama ang balak nila sa'yo. Kasama nila ang mga tiyuhin nitong si Lorena. Delikado ito. Narding, samahan mo sila. Sige na, heto. Heto ang susi ng aking sasakyan.
Magtungo kayo sa baba. Makikita nyo doon ang aking bangkang dimotor. Sumakay kayo doon at magtungo kayo sa kabayanan. Hanapin nyo si Agoncillo. Siya na ang bahalang tumulong sa inyo upang makalayo kayo sa probinsyang ito. Wag na kayong magpapakita pa kahit kailanman dito sa lugar na ito. Sige na, kilos na. Jacinto, halika na. Umalis na tayo dito. Doon nga ay agad na tinulungan kami nitong si Narding. Wala kaming nadalang kagamitan, damit, anumang salapi. Walang wala. Pero bago kaming umalis, inabutan kami nitong si Mang Tasyo ng ilang piraso ng tila bang mga gintong barya. Nandilat ang aking mata. Hindi ako makapaniwala ng isang kagaya niyang matanda na nakatira lamang sa isang tila bang napakasimple at maliit na kubo sa ilalim ng isang puno ay may tinataglay na ganung mga ginto. Bakit bang hindi siyang gumawa at nagpatayo ng malaking bahay kung meron naman pala siyang gintong kagaya noon? Pero hindi ko nang nagawa pang maitanong ito. Basta, kinuha ko na lamang po ito kasama ng ilang piraso ng papel na pera at naroroong umalis na nga po kami. Hindi po ako marunong magpatakbo ng bangkang demotor, pero si Narding, mahusay siya dito. Siya ang nagtimon nito patungo sa kabayanan. Hindi ko na pong naalaman pa kung ano ang nangyari. Ayon dito kay Lorena, ilang gabi na lamang ay sasapit na doon ang aswang na si Saturnina. At dahil nga sa hindi akong nakuha ng kanyang ama, maaaring gumawa sila ng ibang kaparaanan o hakbang upang hindi maapektuhan ang buong baryo. Ngunit nangangahulugan ito ng pagsasakripisyo ng ibang tao. Para bang hindi kong kayang sikmurain ito. Para bang hindi kong malunok na makakaligtas ako kapalit ng kapahamakan ng iba. Pero ganun talaga ang buhay. Huwag niyo po sana akong husgahan, pero gusto ko pong mabuhay ng matagal. Gusto ko pong makita ang aking magiging panganay. Hindi ko pong alam kung talaga bang may kinuha silang kapalit kong sakripisyo. Hindi ko alam kung may iba bang nabiktima upang makaiwas ang baryong iyon sa dilubyo o sa salot na daladala ng aswang na si Saturnina. At hindi kong alam kung sino ang inialay nila sa Encantada upang makuha ang mutya. Wala na akong balak pang alamin ito. Nang maihatid po kami sa bayan nitong si Narding, doon na siyang nagpaalam. Dala-dala niya ang mga lambat na nasa loob ng bangka. Naisipan niya at alam niya na kung babalik kaagad siya ay mapagbibintangan siya. Kaya naman ang ginawa niya, ayon sa kanya, balak niyang mangisda na lang muna. Sa ganoong kaparaanan, hindi siyang pagdududahan, lalong-lalo na kung may dala siyang makakain sa pag-uwi niya. Alam niya kung ganong kahigpit ang ama nitong si Lorena. Bagamat hindi naman itong mapanakit, hindi naman itong malupit pagdating sa mga taga-baryo, subalit ayon kay Narding ay mas maigi pa rin ang nag-iingat. Lumalabas na katiwala pala siya nitong si Mang Tasyo at alam niya ang mga lihim nito. Alam niya rin ang tungkol sa pag-aalay. Kaya naman pala makailang ulit niya akong pinaalalahanan na kahit ano ang marinig ko sa puno ng balete, wag na wag kong susubukang tingnan ito o silipin man lamang. Bagay na hindi ko pong pinakinggan. Dahilan upang masadlak po ako sa ganong sitwasyon. Mabuti na lamang po, may iilang mabubuti pa ang kalooban sa loob ng baryong iyon na tinulungan po kami. Kung iniisip niyo po kung anong nangyari sa mga gintong baryang ibinigay sa akin, tinulungan po kami nitong si Narding upang maibenta ito sa kakilala nila na naroroon sa bayan. Malaking halaga po ang isang barya pa lamang na ginto na ipinapalit namin. Pinayuhan na lamang po kami ni Narding na wag ko nang gagalawin pa ang natitirang barya at itago ko na lamang po hanggang sa makalipat kami o makaalis kami ng probinsya. Nahanap po namin itong si Agoncillo na siya naman pong naghatid sa amin patungo sa terminal at naghanda ng aming mga passes o ng aming ticket upang makasakay po kami patungo po sa Kamaynilaan. Pero hindi po akong nagtuloy sa Maynila, kagaya po ng instruksyon sa akin nitong si Mang Tasyo.
hinayaan ko po na isipin nitong si Agoncillo na patungo kami sa Maynila. Hindi ko pong alam pero ang sabi sa akin ni Mang Tasyo, walang ibang dapat na pagkatiwalaan maliban kay Narding at sa kanya. Kaya naman po kahit nakasakay na kami sa sasakyang ruta ay patungo Maynila, bumaba po ako sa kalahati ng pagbabiyahe namin o kalagitnaan ng biyahe. At sa halip po, nagtungo kami sa aking probinsya sa Kabikulan. Doon po akong nagtago. Pangit man pong pakinggan, para bang nakakababa ng pagkatao, pero opo, nagtago ako upang hindi ako matagpuan ng pamilya ni Lorena. Maging si Lorena ay naroon at hindi naman pong kumontra sa aking pagpapasya. Gamit naman po ang pera mula sa napagbentahan namin ay nag-umpisa kami ng buhay sa probinsya. Sa mga ilang araw na nagdaan, hindi po ako mapalagay at iniisip ko kung ayos lamang ba si Lorena. Nawalay na siya sa kanyang pamilya. Iilang buwan pa lamang kaming magkasama kumpara sa ilang taong pagsasamahan nila ng kanyang angkan. Pinakiramdaman ko, baka magbago ang kanyang isipan. Pero isinilang na lamang po ang aming panganay ay walang nagbago sa kanya. Siya pa rin ang Lorenang nagmamahal sa akin ng lubos. Ang Lorenang handang ibuwis ang kanyang buhay para po sa aking kapakanan. Mabuti na lamang po talaga at hindi kong nagawang maikwento sa kahit kanino man sa baryong iyon kung saan akong nagmula. Mabuti na lamang po at hindi itong naitanong sa akin ni Tatay Seferino. Sa madaling sabi po, walang nakakaalam na Bicolano po ako. Kaya naman po panatag ang aking kalooban na hindi nila kaming matatagpuan. Sinunod ko po ang bilin ni Mang Tasyo. Hindi na po kaming nagpakita pang muli sa lugar nitong si Lorena. Hindi po namin nalaman kung sinapit ba nila ang bangungot ng sumpa at salot na dala ng aswang na si Saturnina. Hindi ko pong alam kung buhay pa ang kanyang mga magulang. Ganun din po si Lorena. Hindi na siya naglakas pa ng loob na sumubok na umuwi sa kanila kahit pang may anak na kami. Dahil alam niya, isang mortal na kasalanan sa kanilang angkan at tradisyon ang ginawa niya. Nanatili pong palaisipan sa akin at kay Lorena ang tungkol kay Mang Tasyo. Saan nagmula ang kanyang mga ginto? Bakit parang napakarami ng kanyang nalalaman? At bakit pinili niyang tulungan ako at si Lorena sa halip na ang kanyang mga kabaryo? Dito ko na lamang pong tatapusin ang aking kwento at sana po napakinggan ito ng ating mga tagapakinig. Sana po ay naibahagi natin ito ng maayos sa kanila. Maraming salamat po at more power po sa inyong channel. Ito pong muli si Jacinto. Dito pong nagtatapos ang kwento ng kasaysayan ni Jacinto. Tunay na kapagtataka nga kung paanong tumatakbo ang isipan ng mga engkanto at engkantada. At bakit kaya sa dinami-dami ng tao, bakit si Jacinto ang napili ng engkantada? At ano kaya ang ugnayan nitong si Mang Tasyo sa mga engkanto? Batid nyo naman po siguro na hindi ordinaryo para sa isang tao ang magkaroon ng mga gintong barya. Idagdag mo pa na isa siyang mananambal. Pero siguro po, kagaya nyo, mananatili na lamang po itong katanungan sa aking isipan. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kabantay.